Samantala, ibinida ng Department of Labor and Employment na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa taong ito kumpara noon nakalipas sa taon. Si Bien Manalo sa detalye. Sa DOLE at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klaseng internship at pre-employment program para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Iyan ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Ang Department of Labor and Employment puspusa ng pagsisikap na pag-ibayuhin pa ang kanilang mga programa na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Alinsunod na rin sa trabaho para sa Bayan Plan 2025 to 2034. Sa talaan ng DOLE, umabot sa mahigit 2,000 job fairs ang kanilang naisagawa sa buong Pilipinas. Mahigit kalahating milyong aplikante ang dumalo rito at higit 70,000 sa kanila ang na-hire on the spot. Mahigit 100,000 estudyante ang nabenepisyohan ng Special Program for Employment of Students. Mahigit 2 bilyong piso naman ang inilaan ng DOLE para sa Government Internship Program kung saan mahigit 70,000 estudyante ang natulungan. Higit 4,000 job seekers ang natulungan sa kanilang Job Start Philippines program. Aabot naman sa halos 4 na milyong piso ang inilaan ng DOLE sa pagbibigay ng tulong pangkabuhayan, scholarship, skills training at job placement assistance sa mahigit 300 individual. Sabi ng DOLE, bagamat mahigit 400,000 empleyado ang nawalan ng trabaho mula sa halos 20,000 establishmento ngayong taon na karamihan ay nagtatrabaho sa mga ipinasarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Lumalabas na mas mataas ng 1.3% ang naitalang employment rate noong September 2025 kumpara sa pre-pandemic level. Bumaba naman ang naiulat na unemployment rate ngayong taon kumpara noong 2019. Sa kabuuan, umabot na sa halos 50 milyong Pilipino ang nagkaroon ng trabaho ngayong taon. Mas mataas ito ng higit 400,000 kumpara noong 2024. Sa huling tala, umabot na sa higit 2 milyong job seekers ang nabigyan ng trabaho ng mga peso sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang aking tinutukoy ay yung katagang convergence, no? Pagsasama-sama, pagtatagpo, pagkakaisa at pagsasanib ng puwersa ng mga departamento dahil halos lahat naman ng mga departamento ay mayroong kaugnayan sa usapin ng paggawa at panghanapbuhay. Matatanda ang inilabas kamakailan ng Pangulo ang Executive Order No. 97 o ang Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties. Layo nito na palakasin ang karapatan ng bawat manggagawa na malayang makibahagi sa mga unyon at magpapatatag sa Freedom of Association. Lumagda rin sa kasunduan ng DOLE at Commission on Human Rights sa pagpapatupad ng Labor Intervention, Financial and Economic o Life Assistance Program na aalalay sa mga empleyado at kanilang pamilya na biktima ng labor rights violations. Mahigit 6,000 union members at officers ang nakatanggap ng specialized training habang higit 300 individual naman ang nabigyan ng scholarship grant sa ilalim ng WODP. Sa gayon, may mahigit 1,000 existing collective bargaining agreements sa CLAW ang higit 300,000 manggagawa. Mas mataas ito ng 8.7% kumpara sa CBA registration noong ikatlong bahagi ng 2024. Ang manufacturing industry ang nangunguna pagdating sa union activity na may halos 10,000 unyon na may mahigit 800,000 miyembro. Sila rin ang may pinakamataas na CBA. Sa isang bagong Pilipinas, paglilingkod at serbisyong maayos, matapat, mabilis, walang bahid at inklusibo, maasahan ng mamamayang Pilipino mula sa kagawaran ng paggawa at empleyo. Naglabas ang DOLE kamakailan ng Labor Advisory No. 15 Series of 2025 na nagsusulong ng labor management preparedness at magpapaalala sa mga employers sa kanilang obligasyon sa mga empleyado sa panahon ng sakuna. Bahagi rin ito ang pagpapaigting ng kanilang labor inspection program. Mahigit 2 bilyong piso ang inilaang pondo ng ahensya rito at aabot sa mahigit 800,000 trabahador sa buong bansa ang natulungan. Batay pa sa talaan ng DOLE, tumaas din ang naitalang General Labor Standard Compliance, maging ang Occupational Safety and Health Standards Compliance. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong
Pilipinas.